po mga kaibigan. So ito meron pong nagpadala sa atin ng panel gauge ng Toyota Wico. Papatan lang po natin ng ng kulay. Okay, gagawin po nating ice blue. Okay. So ganito po ang nangyayari diyan. May history po kasi itong panel gauge po na ito na itong ang double check po natin. Itong particular na gauge po nito, itong nasa kanan ko, ni-repair po ito. Okay. Pinalitan po ng LED ng ibang gumawa, kaso nga lang mukhang hindi naging successful. So nasira po yung panel gauge, okay? So ang nangyari po diyan, ayan no, mamaya papakita ko po sa inyo kung ano nangyari. Pero napansin ko meron po crack itong kasi pagpapalitin ko po itong dalawang cover niya, kaso itong original na cover niya maganda siya, although may crack po siya dito sa tagiliran sa side, pero hindi naman po makaka-apekto to sa performance nitong cover lang naman po ito, at saka hindi po siya mahalata. So ngayon, ito po yung nabili ng ating customer kasi hindi na po working ito. So ito po yung nabili niya, so ito po yung papalitan natin ng kulay. So bago po yan, lalagyan po muna natin ng palatandaan. So ito po ay lagyan po natin ito ng number 1. Dito lang naman po sa ibabaw. Okay, 1, 1. Saka yung board niya 1. Tapos ito, lagyan po natin ng 2, 2, 2. Yan. Para po ma-identify po natin yung para dito at saka para dito. Okay. So ngayon, bubuksan ko po muna para mapakita po sa inyo yung loob niya. Okay. So pag disassemble po nito, ito lang po muna ang cover na tatanggalin nyo. Madali lang naman po siyang tanggalin yung cover, kaso ang medyo masailan lang po yung pagbabaklas ng panel gauge doon sa board. Kasi may mga technique po kasi yan eh. No? Okay. So yan, tanggalin natin. Ito mga naka-clip lang po itong cover, kaya madali lang po ito gawin. Tapos ayan, okay. Tapos ito, may yung pangalawang niya, cover niya. Okay. Tanggalin din natin siya. So, yan. Okay. Ingatan nyo lang po itong isang to. Medyo manipis lang yan. Baka mabasag. So, ganyan lang po yung proseso ng pagtanggal. Tapos ito, kailangan nyo pong gumamit ng pangtungkap nitong dalawang needle. So bago nyo tanggalin yung needle, kung hindi ko pa kayo sanay, lagyan nyo po ng marking yung pinakadulo kung saan siya nakatapat. Para pag binalik nyo, doon nyo rin po siya itatapat. So tanggalin po natin to. Ako po kabisado ko na po kaya hindi ko na po kailangan siya. Tabi lang po natin. Yan. Okay. Kung mapapansin nyo, meron po siyang LCD. Okay. Ito po yung medyo may pinakamasailan na part na kapag hindi nyo po alam ang technique, mababasag po siya. Na ganun po yung nangyayari dito sa isang to. Nabasag po yung kanyang LCD. Okay. So, ngayon, tatanggalin po natin to ng maingat at syempre, alam ko na po naman yung technique paano tanggalin. Hindi nyo po siya kinakailangang tanggalin dito sa mismong board. Okay. So, may paraan lang po dyan. Okay, so ngayon, umpisan ko na po, tatanggalin ko muna to. So balikan ko po kayo after kumapalitan na ng ilaw. So ayan po, nabaklas na po natin itong papalitan natin ng LED. Ayan, smooth na smooth. Okay, walang ka-damage. Okay, pati yung likod malinis. Hindi po natin yan tinanggal. So meron lang, hindi po natin yan tinanggal yung LCD. Yan po kasi yung may pinakamasela na bahagi. Okay. So, dapat alam nyo po yung technique dyan. Ngayon, ito po naman yung experience nung naunang gumawa. Ganito po nangyari. Ayan, no? So, tinanggal po yung hinang niya. Ayan, nagkalasog-lasog na po yung mga pad. Hindi na po alam kung saan na po napunta. Kasi may mga connection yan. Ayun, nagkatanggal-tanggal na po yan. Pati po itong LCD po, nag-crack po yan eh. Yan. Yung LCD niyan. So kaya kailangan medyo maingat lang po tayo, lalo na kung halimbawa gusto niyo mag DIY or yung pagpapagawaan ninyo ay hindi ganun kabisado.
So medyo konting ingat kasi medyo may kamahalan din tong gauge na ito. Yung second hand nito nasa 8,000, yung brand new nasa 15K. Okay, sige po. Itutuloy ko na po itong pagpapalit ng ilaw nitong isa. Bago update ko na lang po kayo after matapos. Kaya mga kaibigan, natapos na natin gawin. So ikinakabit na po natin, no. Ito medyo madumi to, no. Lilinisin ko lang po itong ring. Okay, balikan ko po kayo. Ayan, nalinis na po natin yung pinaka-ring niya. Yan yung pinaka-ring. So makintab na po yan, no. Tapos ito naman po, ito po yung galing dun sa number 2 na panel gauge, kaya may number po yan sa taas. So ilalagay po natin siya dito sa ginagawa nating panel gauge, which is yung number 1. Okay, pero bago yan, lilinisin po muna natin ito ng acrylic cleaner ito, para po mas makintab. Labas at loob po yan, i-detailin po natin siya. Okay, hindi na po masyadong kita, pero ayan, ikabit na po natin. So bubuhayin ko muna po yung sasakyan. Ayun, nice blue na, ang ganda. Ayan, tapos i-on natin yung headlight. Ayun, ang ganda, oh. Ang ganda ng kulay. So baka hindi lang masyadong malinaw yung resolution dahil dito sa cellphone, no. Pero sa actual to maganda po. Okay na po. Ito po ay pwede nang ipa-ship, ipalalamove sa customer bukas. Taga-Imus lang naman po yung ating customer, no. So I hope na maging happy ang ating customer dito at maging satisfied dito sa ating magandang gawa. Okay, so maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. So check nyo na lang po yung aking YouTube channel at naandun po yung mga details ng aking mga gawa at location kung saan ako nagsaservice, pati contact number at Facebook Messenger. Salamat po. Thank you.